Top 13 na hayop na sobrang cute pero napakadelikado. Kamusta mga ka-TNL TV? Kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag kakalimutang mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang update sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay mahilig sa mga hayop na umaapaw ang kakyutan? Pero alam mo din ba ang iba sa kanila ay lubhang napakadelikado dahil maaari silang maging agresibo o minsan ay nakakalason pa. Halika na't alamin natin ang mga hayop na ito para iyong maiwasan. Number 1. Fluffy Caterpillar. Maaring ito ay nasa memorya ng mga ninuno natin o iba pang mga kakatwang likas na ugali ng mga tao. Ngunit kapag nakakita ka ng isang bagay na malambot, nais mong alagaan ito kaagad, maliban sa mga tarantula. Kung bigla kang makakita ng isang bagay na parang gumagapang ng piraso ng balahibo, wag na wag hahawakan ang malambot na balahibo ng Fluffy Caterpillar. Ito ay may Latin name na Megalopage o Percolaris. Matatagpuan sa silangan ng Estados Unidos ng gitnang Amerika at Mexico at talagang napakapanganib na hawakan ito. Sila ay napakaliit ngunit sobrang nakakalason. Ang tinik sa loob ng balahibo nito ay parang hinukay ang iyong balat kapag ikaw ay natusok. Ang kontak ng Fluffy Caterpillar ay katulad ng isang sting ng bubuyog ngunit mas masakit. Ang sakit ay lumalala kaagad pagkatapos umaabot sa buto. Nakakaranas ka din ng pagduduwal, sakit ng ulo, mga pantal, paltos, kung minsan ay nagkakaproblema sa paghinga. Ang sakit nito ay dumidepende kung gaano karami ng tinik ang tumusok sa iyong balat. Minsan, ang mga epekto ay tumatagal ng 12 hours na sakit para lamang sa paghawak ng isang Fluffy Caterpillar. Subalit, kung minsan ang isang uod ay maaaring aksidenteng mahulog sa isang tao, ang epekto nito ay parehas lang din, pero di mo nakasalanan yun kung sadyang malakas ka lang. Number 2. Koala. Gustong-gusto ng mga turista ang mga koala at ang mga lokal din. Nakakatuwa silang mga hayop na yumayakap sa mga puno at mumunguya ng eucalyptus at kapag tumingin sa iyo ay para kang matutunaw. Ang koalas ay hindi mapanganib, ngunit di nangangahulugang hindi na tayo dapat mag-ingat. Ang mga hayop na ito ay walang likas na talino, ngunit mayroon silang matalim na claws at pinapagalaw ang mga ito sa lahat ng mga direksyon, ngunit hindi ito ang pangunahing problema. Natuklasan ng mga scientists na ang koalas ay nagdadala ng chlamydia. Isa sa mga pangunahing simbolo ng Australia ay ang chlamydia. Hindi ito ang uri ng sakit na pinag-uusapan mo tungkol sa oras ng tanghalian kasama ng iyong pamilya. Ang chlamydia ay karaniwang sakit na venereal, isang iba't ibang mga mantsa ang naapekto sa koala ngunit maaring ring itong maipadala sa pagtatalik. Dahil dito, ang populasyon ng koalas ay patuloy na bumababa na halos 80 o kahit 90% dahil sa pagkakahawa-hawa. Ang good news ay nagagamot ito. Ang bad news, ang kanilang chlamydia ay maaaring maipadala sa mga tao. Kaya sa susunod na magpasya kang hawakan ng isang koala ay mag-isip ng 2 beses bago gawin ito. Number 3. Slow Loris. Malinaw ang larawan na napakamandag ang kagat ng isang slow loris. Ang slow loris ay isa sa mga pinakabihira at pinaka-cute na hayop na karaniwang matatagpuan sa timog silangan ng Asya. Sila ay may malambot na balahibo at nakaumbok ang mga mata kaya sila naging kabig-bighani sa mga tao. Pero dapat mong tandaan na ito ay isa ring nakakalason na nilalang. Sa katunayan, sila lamang ang may mga lason na primata sa lupa. Ang slow loris ay may mga glandula sa gilid ng kanilang mga siko na naglalabas ng isang mabahong amoy. Nakakalason na likido kapag sa tingin nila ay nasa panganib sila. Pagkatapos ay didilaan ang kanilang sariling lason mula sa kanilang mga siko at iahalo ito sa kanilang laway bago kagatin ang mga kaaway na umaabala sa kanila. Sa pangkalahatan ay ginagamit lamang nila ito bilang pangdepensa sa kaaway. Ang lason na ito ay maaaring maging sanhi ng rashes, anaphylactic shock o maging
ang pagkamatay ng mga tao. Ito ay isang nakakatuwa na maliit na unggoy na mas mainam na wag mo ng paglaruan. Number 4, Swan. Ang mga swan ay kahit saan mo tignan ay talagang nakakabighani sa mga ganda nila. Ang mga matikas na nilalang na ito ay sumisimbolo ng pag-ibig at kadalisayan ng mga tao. Kilala rin sila na lubos na agresibo sa kanilang mga teritoryo sa ilang mga bihirang kaso na nakapatay sila. Kung ikaw ay malapit sa isang swan, malalaman mo kung gaano kabilis mabibighani sa mga nilalang na ito. Sa kabutihang palad, mas malaki ang posibilidad na takutin kanila sa kanilang malalaking pakpak kaysa kumagat sila. Noong 2017, isang grupo ng bangkero sa Inglaterra ang lumubog sa tubig dahil sinakyan sila ng isang galit na swan. Higit na nakakagulat noong 2012, isang lalaki sa Chicago ang nalunod pagkatapos ng pag-atake ng swan sa kanyang bangka. Na talaga namang tumaob ito, sinasabi na napalapit siya sa pugad ng swan na sanhi ng pagkalunod nito. Kaya may isang natutunan ang mga tao na dapat hindi iniistorbo ang mga swan o maging ang mga kanilang pugad dahil talagang aatakihin kanila. Number 5, Anteater. Ang anteater ay may mahinang paningin, hindi magandang pandinig at walang hipin, ay ginagawang mas kaibig-ibig silang panoorin dahil pinipilit nilang gamitin ang kanilang mahabang snap upang kainin ang mga maliliit na mga langgam at anay. Mahirap para sa sinuman na maniwala na maaari silang maging nakakamatay dahil ang mga ito ay hindi makakakagat. Pero ang mga pares ng kuko nito ay kilalang ginagamit nila laban sa mga predators tulad ng puma at jaguar. At kung ang isang hayop na tulad ng puma ay natatakot sa anteater, kung gayon ligtas na sabihin na tayong mga tao ay dapat ding matakot sa kanila. May mga insidente na napakabihira lang mangyayari na ang anteater ay nakapatay ng tao. Ilang mga higanting anteater ay pinatay umano ng mga tao noong 2005, isang atake na nag-iwan ng 100 na patay sa hilagang kanluran ng Brazil. 2 taon lamang ang makalipas ay isang lalaki ang napatay ng isang tulad na komprontasyon sa isang sa mga nilalang na mababa ang ilong, kaya mag-isip ng 2 beses bago ka pumasok sa isang karerahan ng mga anteater. Number 6, Platypus. Kung hindi mo pa nakakita ng isang sanggol na platypus, ay lubhang matutunaw ang iyong puso kahit may sapat na gulang na ang platypus ay nagpapatuloy na maging kaibig-ibig. Ngunit hindi lamang ang duckbill platypus ang mammal na nangingitlog. Isa rin ito sa ililan na nakapanipaniwalang nakakamandag. Ang mga kalalakihang platypus na ito ay may mas matalas na kuko sa takong ng kanilang mga paa. Ang mga kukong ito naglalaman ng laso na katulad ng iba pang nakakamatay na mga ahas at gagamba. Ang isang sting mula sa isang lalaking platypus ay sinasabing para kang tinusok ng dahang-dahang hornets. Bagamat hindi nakakamatay ang laso ng mga nakakatandang platypus sa isang tao, ay ginagarantiya na ma-admit ka ng ilang linggo kaya mag-isip ka ng 2 beses bago lumapit sa isang platypus. Number 7, Squirrel. Gaano kapanganib ang isang squirrel na nag-iingat at umiiwas sa mga tao? Ang mga nakakatuwang video ng squirrel ay naging viral sa tuwing nakakita ito sa gubat at maaaring maging biktima ng maraming predator sa gubat. Ang mga squirrels ay nakabuo ng mga kahanga-hangang mekanismo ng pagtatanggol laban sa isa sa kanilang pinakamadalas na predator na rattlesnake. Ang squirrel ay kilala upang bumuo ng immune laban sa lason na natanggap nila sa rattlesnake. Kakagatin nila ito pabalik pagkatapos ay magpapainit at palalakihin ang kanilang mga buntot. Ang kanilang mga buntot ay gumagawa ng mga infrared sensing para malaman nila na may malaking predator malapit sa kanila. Ang squirrel ay may kakayahang kumagat din ng mga tao tulad ng mga pinsan nila na raccoon. Ngunit marahil ang pinakapangingilabot na insidente ng squirrel ay nasa Russia. Ang isang grupo ng mga squirrel ay pumatay ng isang ligaw na aso.
tama ang isang ligaw na aso ay nahabol patungo sa mga puno. Ang isang squirrel at tumatahol ng tumatahol. Ang hindi alam ng aso ay puno ng squirrel sa bawat sanga ng puno. At biglang nagsibaba ang mga squirrel at ayun, naulat ang literal na pagpatay ng mga squirrel sa aso. Number 8. Raccoons. Kung napanood mo na ang Guardian of the Galaxy ay malalaman mo kung gaano ka gulo ang isang galit na raccoon. Ngunit hindi dahil sa pelikula na iyon. Ang kaibig-ibig na palayaw nila ay trash pandas. Ang raccoons ay dapat talagang seryosohin bagamat karaniwang iniiwasan sila ng mga komprontasyon. Sila ay nangangagat at nangangalmot kung sa palagay nila ay nasa panganib sila. Ang kagat ng raccoon ay hindi gaano nakakapinsala, ngunit ang hindi natin alam ng karamihan sa mga tao ay ang mga nilalang na ito ay isa sa pinakakaraniwang nagdadala ng rabies. Kung nakagat ka, makakaranas ka mula sa pagkagat hanggang pagsusuka, hallucination at sandaling lumitaw. Ang mga sintomas ng rabies ay halos 100% nakamamatay. Salamat dahil ang rabies ay isang virus na mayroon ng bakuna. Malamang isa ka din sa mga taong naghahagis sa kanila ng bola sa malayo at kukunin naman nila agad ito. Number 9. Panda. Gaano man karami ang mga kaibig-ibig na video na napapanood mo tungkol sa mga panda ay hindi dapat nakakatuwa. Ang mahigpit na paghawak ng mga ito sa puno ng bamboo ay ganun din kalakas at kahigpit ang maaaring gawin sa iyo at kayang maghatid ng malakas na kagat na sapat upang makapinsala sa isang binti ng tao. Noong 2015, isang ligaw na panda ang gumala papunta sa nayo ng Elizabeth sa lalawigan ng Gansu sa China. At sinubukan namang opisyal na makuha ang hayop at ilabas ito pabalik sa tirahan. Hinabol nila ng panda sa bukid ang isang tao kung saan lumubok ng huso ang mga ngipin ng panda sa binti na magsasaka ng ito'y kagatin. Kailangang magtiis siya sa mga operasyon at malapit na maputol ang kanyang binti. Ang magsasaka ay nakatanggap ng $71 mula sa konseho ng nayon na natutunan ang isang napaka-importanting aral na ang panda ay hindi dapat guluhin kahit gaano sila kaibig-ibig. Number 10. Pufferfish. Ang pufferfish ay isang cute na kemo sa paglabas ng Finding Nemo, ngunit huwag lolokohin. Ang pufferfish ay isa sa mga pinaka-nakakalason na nilalang sa buong mundo. Kapag sa palagay nila nanganganib sila, pinapalaki nila ang kanilang mga katawan upang maprotektahan ang kanilang sarili at pinapakita nila na sila ay lumulobo at napakagandang tignan. Ngunit iyon mismo ang oras na dapat kang umatras dahil kapag ang isang pufferfish ay lumobo, nagpapalabas ito ng labis na lason, tetrodotoxin. Maaring itong pumatay na hanggang sa 30 na tao. Ang mga taga-Japan ay talagang kumakain ng 10,000 tons na mga pufferfish bawat taon. Pero kahit patay na ang isang pufferfish, ito ay may 1,200 times na mas nakakalason kaysa sa cyanide. Ang mga chef ay dapat sumasailalim sa mahigpit na pagsasanay at pagkatapos ay kumukuha ng isang matalim na pagsusulit upang payagan na may handa ang nakakalasong delicacy. Number 11. Cats. Huwag mag-alala, hindi ko iminumungkahi na papatayin ka ng iyong pusa sa iyong pagtulog. Ngunit sigurado silang papatayin ang lahat sa iyong bakuran. Isang malawak na ulat na nakasulat sa journal na kalikasan na matatagpuan ang mga pusa ay responsable para sa isang average ng 2.4 billion na pagpatay ng ibon at napakalaking 12.3 billion na pagpatay ng mga mammalian sa isang taon sa United States lamang. Alam kong hindi ka gaano nakakatakot, isinasaalang-alang lang nito na karamihan ay daga at ibon ang nilalabas ng iyong pusa. Ngunit ilagay natin ito sa ganitong paraan, kung ang mga ulat na iyon ay buhay ng tao. Tatanggalin ng mga domestic cat ang lahi ng tao ng 2 beses bawat taon. Kung kaya't kung ang anumang mga mammal tulad ng mouse o chipmunk ay nakapatay, malalaman natin agad kung sino ang may kagagawan. Number 12. Hedgehog. Ang hedgehog ay isang kamangha-manghang hayop sa kanilang tinitirhang halos saan man ay alam ng mga bata ang tungkol sa kanila.
Ang mga hedgehog ay tila nakakatuwa na naninirahan sa kagubatan ng gusto ang mga mansanas at kabote. Sa katunayan, sila ay tunay na predators. Ang immune din nila ay kakaiba dahil kaya nilang labanan ang mga lason ng kanilang biktima, lalo na ang viper kapag ito'y kanilang kinain. Siyempre, alam natin ang malaking halaga ng lason ay kayang pumatay ng isang hedgehog, ngunit pinaniniwalaan na ang mga maliliit na spiny na nilalang na ito ay nakakaligtas sa mga dosage na pwedeng ikamatay ng tao. Ang mga hedgehog mismo ay alam nila na ang mga lason na maaaring pumatay sa iba ay hindi gagana sa kanila. Nangangahulugang lang magagamit nila ito bilang karagdagang proteksyon. Ang mga hedgehogs ay kumakain ng iba't ibang mga makakamandag na halaman. Ang mabulan na laway sa kanilang mga bibig ay idinidila nila ito pagkalat sa buong balahibo ng katawan nila. Sa ganitong paraan, maaari nilang maitago ang mga kanilang amoy mula sa mga kaaway. At kung isusupresa silang atakihin ng mga predators, ay parang nagpakamatay ang mga ito dahil puno ng lason ang kanilang mga balahibo. Number 13. Leopard seals. Huwag mong hayaan ang mga tuta ng dagat na ito na lokohin ka habang nakatingin sa mga inosenteng mga mata nila, dahil maaaring maging ito na ang huling magagawa mo. Ang mga leopard seal ay talagang kasama ng mga killer whale bilang nangungunang mandaragit ng Antarctica. Maaari silang magmukhang toby at walang silbi sa lupa, ngunit sa ilalim ng tubig ay maaabot nila ang mga bilis hanggang 25 miles gamit ang kanilang makapangyarihang 4 na paa. Pinangalan sa kanila ang leopard seal dahil sa spotted coats at nakakatakot na panga. Ang mga leopard seals ay maaaring lumaki hanggang sa 10 feet ang haba at tumitimbang hanggang 1,000 pounds, ngunit ang laki ng ngipin nito ay hindi nangangahulugang mapanganib. Ang dapat mong ikabahala ay ang mga hayop na ito ay kilalang agresibo at kung malapitan mo ay sobrang mapakanib, tulad ng ginawa ng British biology ng dagat na si Christy Brown noong 2003. Nag-snorkeling siya malapit sa isang istasyon ng pananaliksik sa Antarctica Peninsula. Inulat na hinila siya sa pailalim ng tubig at naging sanhi ng pagkalunod. Binalita na si Christy ang unang fatality na tao na sanhi ng isang leopard seal. Kamusta ka, trupa? May na-encounter ka bang hayop sa mga nabanggit ko? Kung meron, comment down below at huwag kakalimutang i-like at i-share na din ang ating video. Hanggang sa muli ka, trupa. Paalam!